Kabanata 681. Habang ang isang nakabulag na berdeng arko ay gumagapang sa hangin. Ang higanteng pares ng mga kamay ay nalaslas sa mismong bahagi ng gitna, na paatras mula sa pag-atake. Ang mga kamay na nabuo ni Xander gamit ang kanyang enerhiya ay nagkawatak-watek. Alikabok, imbes na bawiin si Jared, si Xander ay binatukan na naman. Na ikinagulat niya, lahat, habang pinaikit ni Xander ang kanyang tingin. Lalong tumindi ang pamatay na hangarin sa kanyang mga mata. Nang walang ibang salita, siya, handang maglunsad ng panibagong pag-atake. Hindi alintana kung nasaktan si Jared. Hindi binalak ni Xander na payagan siyang makahinga. Dahil siya, hindi niya kayang patayin si Jared sa isang suntok. Sa halip ay kailangan niyang labanan ang isang labanan ng Atrisayon. Pagkatapos ng lahat, bilang isang martial arts Grandmaster, tiwala siya na hindi makakatagal si Jared. Inilapat ang kanyang mga daliri sa mga kamao. Naghagis ng suntok si Xander mula 10 metro ang layo. Siya ay nagpakawala ng isang hindi nakikitang bola ng enerhiya sa direksyon ni Jared. Dahil sa bilis ng pag-atake, nakita na lamang ng mga tao ang natitirang bakas ng usok sa himpapawid. Katulad ng mga iniwan ng mga eroplano sa kalangitan. Bam! Nagbalik si Jared ng isa pang energy slash na mas malakas kaysa sa nauna. Malamang, hindi niya ginamit ang buong lakas noon. Sa isang malakas na dagandong, ang arko na ipinutok ni Jared ay tumama sa energy attack ni Xander. Kahit si Jared ay naharang ang karamihan sa pag-atake, ang bahagi nito ay bumangga pa rin sa dibdib ni Jared. Sa sandaling iyon, ang napakalaking impact ay nagtulak kay Jared pabalik sa arena, na nag-iwan ng 2 malalim na uka, kung saan ang kanyang mga paa ay dumulas paatras, hanggang sa makarating siya sa gilid ng arena ay sa wakas ay narating niya. Isang paghinto, bilang tugon, bahagyang kumunat ang noo ni Jared. Hindi ko maaaring maliitin ang kapangyarihan ng isang martial arts Grandmaster. Evidently, iba ang energy level ni Xander kumpara sa ordinaryong martial artist. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang enerhiya ng isang martial artist ay nabuo mula sa pakikipaglaban at paglilinang. Sa makatuwid, ang isang Grandmaster lamang ang nakapagpalabas ng enerhiya sa kalooban. Gayunpaman, dahil sa mga limitasyon ng paglilinang ng martial artist, hindi nila mapanatili ang enerhiya ng matagal. Pabayaan ang pagkikrystal ng anyo nito. Maliwanag. Ang enerhiyang ito ay mas mababa pa rin sa espiritual na enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit si Jared ay madaling talunin ang 2 makapangyarihang Grandmaster kahit na isa lamang siyang tagapangasiwa ng enerhiya sa Transcendence Phase. Gayunpaman, iba ang sigla ni Xander sa ibang martial artists. Sa katunayan, ito ay kahawig, mas espiritual na enerhiya ni Jared. No wonder pinaalalahanan ako ni Rayleigh na huwag maliitin ang martial arts Grandmasters. Dahil sila nga, mabibigat na kalaban. Lumilitaw na kapag ang isang martial artist ay nakamit ang estado na iyon, siya ay itataas sa isang kabuuan. Bagong antas, sa wakas naiintindihan ko na kung bakit marami sa kanila ang nangangarap na maabot ang taas ng isang martial arts Grandmaster at sanayin ng walang pagod para dito. Sa kabila nito, hindi ito isang lakad sa parke. Maliban sa walang katapusang halaga ng paglilinang at talento na kailangan. Kailangan ding maging mapalad. Dahil sa 2 beses na nagdepensa laban sa aking mga pag-atake. Ikaw ay itinuturing na pinakamalakas na Grandmaster na nakilala ko. Simula nang lumabas ako sa pag-iisa. Sa katunayan, ang konstitusyon ng iyong katawan ay lumampas sa aking inaasahan. Sa makatuwid, sigurado ako na dapat kang uminom ng ilang mga table tasks upang madagdagan ang iyong pagsasanay. Kung handa kang magbigay sila sa akin, iisipin kong iligtas ka. Napuno ng inggit si Xander nang makita niya ang kulay bronze na kutis ni Jared. Pinagtatawanan ako. Ako ang pumatay sa anak at pamangkin mo. Kaya pala, papakawalan mo ba talaga ako? Nakangiting sagot ni Jared.
Kapag ang isa ay umabot sa aking estado ng paglilinang. Ang mga ugnayan ng pamilya ay walang iba kundi isang impedance. Sa sandaling mayroon ako, nakamit ang immortalidad. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng mga inapo. Kung payag ka, ibigay mo sa akin ang mga tabletang ginagamit mo para sanayin ang iyong katawan. Tiyak na pakakawalan kita. Nagulat ang lahat ng naruroon sa sinabi ni Xander. Walang umaasa na tatalikuran niya ang paghihiganti para sa kanyang anak. Sa ilang mga table task, tinitigan si Xander na may pang-aalipusta. Nanunuya si Jared. Baka gusto mo akong paalisin. Pero hindi ako papayag. Pareho kayong luho. Ngayon, mamamatay ka sa arena na ito. Habang nagsasalita siya, nabuo ni Jared ang hugis ng talon gamit ang kanyang mga daliri at gumuhit ng isang metrong berdeng enerhiya. Park kasama nito. Pilit na ikanaway ang kamay. Pinalipad niya ito sa direksyon ni Xander. Habang bumaril ang arko sa arena, nagliyab sa apoy ang bakas na iniwan nito sa lupa. Ang mga spark na lumipad. Parang sumasabog na mga paputok sa ilalim ng liwanag ng araw. Pinaikit ang kanyang tingin. Ikinaway ni Xander ang kanyang mga kamay upang bumuo ng isang pader ng enerhiya sa kanyang harapan. Nakikita sa mata. Ang pader ay mas malakas kaysa sa isang gawa sa tanso o bakal. Sa sandaling tumama ang arko ni Jared sa dingding. Umalangaw-ngaw sa hangin. Habang ang arko ay patuloy na pumutol sa dingding. Lumipad ang mga spark kung saan-saan. Isa pa, parang ito ang tunog. Ay isang high-speed grinder na naghihiwa sa pader na gawa sa tanso. Jared, kulang pa yata ang lakas mo. Inaasahan mo ba talagang masira ang gayong mahinang pag-atake? Sa pamamagitan ng aking mga depensa. Isang mapang asar na tingin ang nakasulat sa buong mukha ni Xander. Dahil alam niyang malapit nang mawala ang arko. Dahil nabuo din ito ng enerhiya. Tiwala siya na hindi nito masusustentuhan ang sarili. Sa sandaling ang enerhiya ng gumagamit ay naubos. Ang arko ay natural na maghiwa-hiwalay. Dahil dito, ang plano ni Xander ay ubusin ang lakas ni Jared. Sa kabaligtaran, natuwa si Jared. Natutunan na yan. Bagamat mas malakas si Xander kaysa kay Jared sa ganap na termino. Wala siya, tibay para makasabay sa huli. Dahil sa malaking halaga ng espiritual na enerhiya na nakaimbak sa elixir field ni Jared. Tiyak na matatalo niya si Xander. Sa isang labanan ng Otrision. Habang ang arko ni Jared ay patuloy na gumiling sa pader ng enerhiya ni Xander. Ang tindi nito ay hindi natitinag sa pagdaan ng panahon. Sa halip, unti-unti itong lumakas. Samantala, si Xander ay nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis habang nakatitig kay Jared nang hindi makapaniwala. Bukod dito, ang pader ng enerhiya na kanyang ginawa ay nagsimulang maging transparent. Na nagpapahiwatig na ang kanyang reservoir ng enerhiya ay nanghihina. Ginoo, Nox, bakit ang daming energy ni Jared sa kanya? Kahit isang martial arts grandmaster tulad ni Xander. On the brink of faltering. Tanong ni Donald matapos mapanood ang labanan ng ilang sandali. Si Axton ay parehong naguguluhan sa kung ano ang sinusubukang gawin ni Jared. Paanong nangyari ito? Hindi ba't 5th level grandmaster lang si Jared? Paano siya magkakaroon ng napakaraming enerhiya sa loob? Siya, maaari bang uminom siya ng explosion pill bago ang labanan? Curious na kumunat ang noo ni Axton. Ginoo, Nox, hindi kaya magpakamatay ang pag-inom niya ng tableta? Higit pa rito, ang mga epekto nito ay tumatagal lamang ng 10 minuto, at mas matagal na silang nag-away kaysa doon. Hindi sumang-ayon si Donald kay Axton. Pagtatasa, kahit na ang explosion pill ay maaaring mapahusay ang kapangyarihan ng isang tao sa maikling panahon. Ito ay dumating sa isang presyo. Kinukuha ito, ay makapinsala sa mga panloob na organo. Bukod pa sa katotohanan na ang mga epekto ng mga table task ay hindi magtatagal. Kakaiba talaga ito. Mukhang maraming sikreto si Jared na hindi natin alam. Nakapikit ang mga mata kay Jared. Tumingin si Axton na parang sinusubukang i-decipher ang lahat ng sikreto ni Jared. Samantala, komento ni Melanie, Mr. Deragon,
Mukhang may chance pa si Jared na manalo. Hula ko ikaw. Hindi mo na kailangang makialam sa pagkakataong ito. Tumango si Rayleigh. Sigurado na ang tagumpay ni Jared. Kaya, oras na para pumunta tayo. Dahil doon, lumabas si Rayleigh sa arena kasama si Melanie na nakasunod sa likuran niya. Pagbalik sa arena, hindi napansin ni Jared na umalis na si Rayleigh. Sa halip, ginagamit niya ang focus technique para mapahusay ang pagsabog ng kanyang arco. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-crater ang lupa sa ibaba ni Xander. Sa kabila ng pagkagulat niya, dahil sa walang hanggan na enerhiya ni Jared, si Xander ay nagpatuloy sa paghawak sa kanyang lupa na may gritted na mga ngipin. Basag! Basag! Di nagtagal, lumitaw ang mga bitik ng hairline sa pader ng enerhiya bago lumaki ng mas malaki. Sa isang matinding pagbabago sa ekspresyon, ibinalik ni Xander ang sarili. Bumagsak. Sa kanyang pag-urong, ang pader ay nawasak sa manipis na hangin. Kasunod nito, ang berdeng arco na mayroon si Jared. Inilunsad na hinampas sa lupa ng mga paa ni Xander. Sa arena, nag-iwan ito ng bakas ng pagkawasak na napakalakas na mayroong 1 metrong lalim na kanal sa lupa na may mga batong nagkalat sa bawat direksyon. Noon, umatras na si Xander sa gilid ng arena kung saan naiwasan niya ang pag-atake ni Jared sa pamamagitan ng bigot. Nang makita niya ang kaawa-awang hitsura ni Xander, naningkit ang tingin ni Jared. Kung totoong espada ang hawak ko, ikaw, patay na sana. Nakatitig kay Jared. Hindi tumutol si Xander, dahil alam niyang nagsasabi si Jared ng totoo. Kung gumamit si Jared ng tunay na espada sa halip na isang hugis mula sa enerhiya, hindi sana nakatakas si Xander sa pag-atake. Jared, masyado pang maaga para matuwa ka. Pagkatapos ng pagsasanay sa pag-iisa sa loob ng maraming taon, nagawa kong gamitin ang mga diskarte ng pamilya Cooper upang makamit ang antas ng isang martial arts grandmaster. Dahil dito, hindi ako madaling talunin ni Grandmaster na tulad mo. Nang magsalita si Xander, naglabas siya ng nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan, na nagdulot ng umaalingaw-ngaw na uno sa arena. Maya-maya pa ay tumayo na ang balahibo ni Xander habang kumakawe sa ere na parang baliw na sumasayaw. Bawat oras na nahawakan niya ang isang bagay, ihahagis niya ito sa harap. Sa isang kisap mata, may mga ilaw na parang labaha. Binaril mula sa kanyang mga kamay. Mula sa dulo ni Jared, napagtanto niya na ang mga ilaw ay tila mga bala na pinaputok sa kanyang mga vital organ. Hindi nabigla sa mga pag-atake. Hindi umiwas si Jared at hinayaan silang tamaan ang kanyang katawan. Pagkatapos ng kanilang mga naunang palitan, naunawaan niya ang lakas ni Xander at ang kanyang sarili. Mga kakayahan sa pagtatanggol. Tanging sa kaalamang iyon ay sapat na ang kumpiyansa ni Jared na matanggap ang mga pag-atake. Nang tumama ang mga ilaw sa katawan ni Jared, isang mahinang tunog ang narinig. Gayunpaman, hindi ito nag-iwan ng kahit isa. Kumamaw sa kanya, malungkot ang ekspresyon ni Xander. Jared, naka-chainmail ka ba? Wala pa akong nakitang kahit sino. Sinanay ang kanilang katawan sa ganitong antas ng katigasan noon. Ngumuso, hinubad ni Jared ang bronze breastplate na suot niya at inihagis ito sa gilid. Sa tingin mo, masasaktan mo talaga ako kahit wala akong suot. Ang mga salita ni Jared ay lubos na nagpahiya kay Xander. Nang makitang hinubad ni Jared ang kanyang breastplate, isang mataimtim na ekspresyon ang bumaba sa mukha ni Xander. Ang katotohanan na si Jared ay naglakas loob na gawin iyon ay nagpakita ng kanyang pagtitiwala. Huminga ng malalim si Xander at malamig na tinitigan si Jared. Given kung gaano kayabang, oras na para gawin mo. Alam kong ano ang lasa ng kamatayan. With that, muling naglabas ng aura si Xander. Sa kanyang katawan bilang focal point, isang nakakatakot na puwersa ang lumawak. Sa lahat ng direksyon, dahan-daw ang iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Nagsimulang tumutok ang mga sinag ng liwanag sa loob nito. Parang siya, may kontrol sa araw sa kanyang kamay. Hindi nagtagal. Nagsimulang lumaki ang liwanag sa kanyang kamay hanggang sa ito ay nagniningning na mas maliwanag kaysa sa araw mismo. Dahil dito,
Ang liwanag ay napakainit na halos hindi maimulat ng lahat ang kanilang mga mata. Anong teknik ang ginagamit ni Xander? Mukhang nakakatakot talaga. Hindi ako makapaniwala kung gaano ito kahanga-hanga. Sa kabila ng napakalayo, ramdam ko pa ang init na ibinubuga. Walang paraan na maarang ni Jared ang pag-ataking iyon. Tila ang bangin sa mga kasanayan ay napakalaki upang tulay. Ayan yon. Matatalo si Jared sa hakbang na ito. Habang pinag-uusapan ng crowd kung gaano kalakas ang teknik ni Xander. Tinakpan ng mga nakaupo sa harap ang kanilang mga mata. Gamit ang kanilang mga kamay. Samantalang si Josephine at ang iba pa. Lahat sila ay nanunood habang nasa gilid ng kanilang mga upuan. Parg! Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Xander bago ibinato ang bola ng liwanag kay Jared. Maliban sa heatwave, naramdaman ni Jared ang matinding pressure na gumagalaw sa kanyang direksyon. Pakiramdam niya ay mayroon siya. Ang bigat ng bundok sa kanyang balikat. Nang magsimulang mag-crack ang sahig na kinaroroonan niya. Hindi nagtagal ay bumagsak ang arena sa ilalim niya. Dahilan para matamba siya, papunta sa lupa. Samantala, ang bola ng liwanag na ibinato sa kanya ay dumaan sa butas at direktang tumama kay Jared. Nang mapanood ang bola ng liwanag na naglaho sa ilalim ng arena. Walang makakita kung ano ang kay Jared. Kondisyon noon, napahamak siya. Ang ideya na kayang talunin ng Senior Grandmaster ang Martial Arts Grandmaster ay nananatiling tanga. Panaginip, kahit na si Jared ay isang henyo at may kakila-kilabot na malakas na katawan. Ang ilang pagpapakumbaba ay nagawa sa kanya. Ilang mabuti, sa kasamaang palad, nasayan niya ang napakalakas na katawan. Habang hinaing ng mga tao ang pagkatalo ni Jared. Tumayo sila sa kanilang mga upuan at naghanda na umalis. Ginoo, Knox, iyon na ba ang katapusan? Tanong ni Donald. Medyo nadismaya si Axton. Ito ay, I was expecting Jared to deliver us a surprise. But a martial arts. Masyadong makapangyarihan si Grandmaster. Ang pag-asa lamang sa isang matibay na konstitusyon at pamamaraan ay hindi sapat na upang tulay ang puwang. Kung ganoon, Mr. Knox. Bakit hindi mo iniligtas si Jared para hingin mo sa kanya ang tableta? Hindi ginawa ni Donald. Intindihin ang desisyon ni Axton. Kahit ako hindi ko nailigtas si Jared sa atake ni Xander kanina lang. Sa totoo lang, hindi ko alam na ang Cooper family had such powerful techniques. Napabuntong hininga si Axton. Nang mga sandaling iyon. Nakatayo si Xander sa gitna ng arena na may mapagmataas at kumpiyansang ekspresyon. Kailan? Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan. Lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa takot na makipag-eye contact. Kanya, ngayong tapos na ang laban. Siguradong makakagawa ang ranking ni Xander sa martial arts world. Makabuluhang paglundag. Ang pagtaas ng tubig ay umaangat sa lahat ng mga bangka. Ang reputasyon ng pamilya Cooper sa Jadeboro ay magiging lubhang pinahusay. Bilisan natin at salubungin si Xander mula sa arena. Masayang bulalas ni Sean. Pagkatapos ay nag-order siya sa kanya. Mga subordinate na pumila sa dalawang hanay para tanggapin si Xander nang pababa na siya ng arena. Gayunpaman, nang tumalikod si Xander at naghanda na umalis, isang gintong kulay ang sumilay mula sa butas. Pumasok si Jared. Puno ng pagtataka, ang lahat ay napatingin sa direksyon ng gintong liwanag. Maging si Xander ay napatigil sa kanyang paglalakad at tinitigan ito nang hindi makapaniwala. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ngunit sigurado sila na ang gintong liwanag ay may kung ano gawin kay Jared. Habang unti-unting bumangon ang katawan ni Jared mula sa butas, nabalot siya ng gintong kulay at kamukha niya. Isang anghel na bumaba mula sa langit. The asterisk N8, hindi pa patay si Jared. Naging immortal na ba siya? Siya ay tulad ng isang hindi mapatay na peste na tumangging mamatay. Hindi. Ito ay nagiging kawili-wili. Sa sandaling iyon, ang mga taong aalis na sana ay bumalik sa kanilang mga upuan. Inaasahan ang labanan. Maging mas kawili-wili. Matapos marahan ni Jared na lumapag sa arena. Nagsimulang mawala ang gintong kulay sa paligid niya. Hindi lamang siya nagkaroon ng gasgas sa kanya.
Ngunit ang kanyang enerhiya ay napalitan din ng malaki. Xander, kung yan lang ang meron ka, tapusin na natin ta. Sa pagsasalita pa lang ni Jared, bigla siyang sumabog sa direksyon ni Xander at pinalo ang malamartilyo niyang kamao. Diretso sa mukha ng huli. Sa pagkakataong ito, hindi na gumamit si Jared ng kahit anong flashy moves. Napakabilis ng inilunsad niyang basic na suntok. Lumikha ng vacuum sa hangin. Pagtalikod sa krusyal na sandali, naghagis ng suntok si Xander para harangin ang atake ni Jared. Dahil ito ang kanilang kauna-unahang pisikal na palitan mula nang magsimula ang kanilang tunggalian. Lahat ay nanonood ng bal-isang. Umaasang makakita ng milagro. Kung ang isang senior grandmaster ay nagawang talunin ang isang martial arts grandmaster, ito ay magbibigay sa bawat martial artist. Umaasa na posible na tulay ang golpo sa mga antas. Boom! Sa sandaling magkasalubong ang magkabilang kamao, umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong sa parehong mga lalaki sa sentro ng lindol. Makikita ng madla ang natitirang shockwaves na nagmula sa kanila. Ang mga nakaupo sa unang hanay ay bumangon at nagpakawala ng sariling aura para harangin ang shockwave mula sa paglalakbay pa. Noon pa man, ang katotohanang lahat sila ay nanginginig ay patunay kung gaano kalakas ang epekto. Basag. Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng bali. Sa pagkakataong iyon, nabali ang pulso ni Xander matapos makentort sa A. Kakaibang anggulo matapos na labis na ipagpilitan ang sarili sa labanan. Isa pa, napaatras ang katawan niya. Ang napakalaking puwersa na nagresulta. Dahil malapit na siya sa gilid ng arena. Sa pagkakataong ito ay Naple AS na rin siya at malapit nang bumagsak sa lupa. Xander, nawala ng kulay ang mukha ni Sean habang tumatalon siya para basagin ang pagkahulog ni Xander. Para naman sa mga tauhan ng pamilyang Cooper, lumukso din sila sa hangin sa pag-asang mahuli si Xander. Bam! 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 Sa sandaling iyon, nabangga sila ni Xander at pinalipad silang lahat pabalik sa kanyang hindi mapigilan. Pagkawalang kilos, sa kabila ng napakalaking grupo ng mga tao, hindi sila naging sapat para basagin ang pagkahulog ni Xander. Ang bilis niyang lumipad, with ay isang patunay kung gaano kalakas ang suntok ni Jared. Kasunod nito, sina Xander, Sean, at ang kanilang mga tauhan ay bumagsak sa lupa at naghagis ng balahibo ng alikabok sa hangin. Sa sandaling iyon, lahat ay nabigla sa sobrang lakas ng suntok ni Jared. Tuwang-tuwang tumayo si Tommy at sumigaw. Mister, napakaganda ng pagkakataon na kaya niyang harapin ang buong pamilya Cooper ng mag-isa. Ginoo, Knox, Mr. Knox. Sabik na gusto ni Donald na humingi ng opinyon ni Axton tungkol sa turnaround ngunit napagtanto na ang huli ay nanlamig pa rin dahil sa pagtitig kay Jared. Matapos magpumiglas na bumangon ay baka sa mukha ni Xander ang pagtatampo. Ang kanyang kanang kamay ay bumagsak at wala ng silbi. Nakatitig sa kanyang putol na pulso. Nagtaka siya kung paano ang isang senior grandmaster na tulad ni Jared ay gumamit ng napakalakas na kapangyarihan. Napansin din niya na si Jared ay may walang limitasyong supply ng enerhiya. Kung tutuusin, habang tumatagal ang laban nila, naging mas malakas si Jared. Walang paraan na ang isang senior grandmaster ay maaaring maging napakalakas. Kung ganoon, nagkamali ba ako sa aking pagtatasa? Jared, inaamin ko ang pagkatalo ko at kinikilala ko na ikaw ang mas malakas sa pagitan natin. Isa pa, hindi ka senior grandmaster. Sabihin mo sa akin, saan nagmula ang iyong kapangyarihan? Anong mga sikreto ang nasa katawan mo? Xander, tanong niya habang nakatitig kay Jared. Matapos nilang marinig ang sinabi ni Xander ay napalingon ang lahat kay Jared. Na-assess din nila na si Jared ay isang senior grandmaster, pero ngayong natalo na niya si Xander. Napaisip sila kung nakagawa din ba sila ng pagkakamali, o kung may tinatagong lihim si Jared sa kanyang manggas. Hindi ka karapat dapat na malaman ang sikreto ko. Pang-iinis ni Jared. Sa kabila ng galit, hindi na nakalaban ni Xander sa arena. Sa kanyang pulso na ngayon ay bali. Siya ay walang kapantay para kay Jared. Sige, ngayon,
Tinatanggap ko ang aking pagkatalo sa iyong mga kamay. Hanggang sa susunod. Sa sobrang kahihiyang manatili pa. Tumalikod si Xander at naghanda na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Umalangaw-ngaw ang boses ni Jared nang lumingon si Xander. Tumalon sa isang iglap mula sa arena. Hinaramgan ni Jared ang daan ni Xander. Nagsalubong ang kilay ni Xander. Jared, inamin ko na ang pagkatalo ko. Ano pang gusto mo? Aminin ang pagkatalo. Ngumisi si Jared. Noong nag-alok ako na iligtas ka kung humingi ka ng tawad sa iyong mga tuhod. Ikaw, tinanggihan ito. Kaya naman, walang paraan na papayagan kitang umalis ngayon. Gusto mo ba akong patayin kung ganoon? Hindi inaasahan ni Xander na hindi siya bibitawan ni Jared sa kabila ng kanyang pagpapasakop. Hanggang kamatayan ang laban ngayon. Kung natalo ako, nailigtas mo ba ako? Malungkot na sabi ni Jared. Pagpapahayag. Ang totoo ay hindi niya binalak na pabayaang umalis si Xander ng buhay. Naniniwala siya na ang pagpapakita ng kaaway. Ang awa ay magreresulta lamang sa pagkamatay ng isang tao. Maliwanag. Hindi siya isang taong may habag sa kanyang mukha. Kaaway. Nang marinig ng crowd na gustong patayin ni Jared si Xander. Napanganga sila sa gulat. Hindi ka panipaniwala na ang isang senior grandmaster ay nagpipilit na patayin ang isang martial arts grandmaster. Sa ibabaw ng ang pamilya Cooper ay naruroon kasama ang maraming senior grandmaster sa kanila. Balak bang kunin ni Jared? Sa buong pamilya Cooper lang. Jared, mas mabuting huwag ka nang lumampas. Inamin ng kapatid ko ang pagkatalo. At gayon pa man, pinilit mong kunin kanyang buhay. Huwag kang manggahas na ipagpalagay na ang pamilya Cooper ay natatakot sa iyo. Humakbang pasulong si Sean habang ang iba pang pamilya ng Cooper ay nakapalibot kay Jared. Sean, sa pagitan namin ni Xander ang labanan hanggang kamatayan ngayon. Lahat kayo dapat umatras kung hindi gustong mamatay. O kung hindi, walang aalis ng buhay sa lugar na ito. Sa isang mataimtim na tingin sa kanyang mukha. Si Jared ay nagpakawala ng isang mamamatay tao na aura. Ito ay Horrington, hindi Jade Borough. Kung sa tingin mo ay maaari kang magdulot ng gulo para kay Mr. Chance, mayroon ka, tiyak na maling lugar ang napili. Tumalon si Tommy mula sa karamihan. Sinundan ni Phoenix, Theodore, Samuel, Luke, at marami pang iba, mga kilalang tao ng Jazz o na martial arts world. Kasabay nito, ang mga miyembro ng parehong Templar at Phoenix Regiments, na namamahala sa security, dumagsa at pinalibutan si Xander at ang kanyang mga tauhan. Sean, this battle is between Mr. Chance and Xander based on the challenge Xander issued himself. Kaya naman, sinusubukan mo bang umiwas ng tingin dahil lang sa dami mo sa kanya? Iginiit ni Samuel bilang, sinaman niya ng tingin si Sean. Sean, bilang general ng Department of Justice, wala akong pakialam kung sino ang mananalo o matalo sa isang legal na tunggalian. Gayunpaman, kung hindi mo iginagalang ang mga patakaran, hindi ako maaaring maupo at huwag pansinin ang iyong mga aksyon. Babala ni Theodore, mahigpit sila, matagal na siyang naiirite sa nakikita ng mga ito. Isa pa, galit na galit siya nang ikumpara siya ng mga ito sa isang aso sa break room kanina. How dare you try and intimidate us with your numbers? Bagamat mas kaunti sa atin. Ang mga ito, ay ang mga elite ng pamilya Cooper na hindi bababa sa 5th level Grandmasters. Sa katunayan, may iilan pa nga, mga senior Grandmaster sa atin. Sa makatuwid, kung susubukan mo kami at kunin, wala pa ring garantiya iyon. Mananalo ka, ngumuso si Sean na wala siyang balak umatras. Walang paraan na papayag siyang patayin si Xander. Kung wala si Xander, gagawin ng pamilya Cooper. Pagbagsak, napuno ng frustration si Theodore at ang iba dahil tama si Sean. Kahit na mayroon sila, mas maraming tao, hindi marami sa kanila ang mas malakas kaysa sa mga Grandmaster. Tulad ng para sa natitirang bahagi ng ang kanilang mga tauhan. Ang ilan ay hindi pa nasanay sa kanilang lakas noon. Dahil dito, ang lakas sa mga numero ay
Walang saysay sa harap ng mga elite martial artist. Sa sandaling iyon, ang sitwasyon ay nahulog sa isang pagkapatas kung saan walang nang ahas na kumilos o umalis. Lahat ng iyon ay, kaliwa ay isang tense Mexican standoff. Let me mediate the situation. Biglang mungkahi ni Axton bago unti-unting lumakad papunta sa crowd. Habang siya ay humakbang pasulong. Isang di nakikitang puwersa ang nagbukas ng landas sa kanyang harapan sa pamamagitan ng paghahati-hati sa karamihan. Habang sinusundan ni Donald si Axton mula sa likuran, pareho silang naglakad papunta sa gitna ng grupo. Habang ang marami sa karamihan ay interesadong malaman kung sino si Axton. Sina Xander, Samuel, at Theodore. Gulat na makita siya. Nagmamadaling lumapit si Theodore at magalang na bumati. Nagulat ako nang makita ka rito. Mr. Knox. Talaga naman. Isang karangalan. Nambobola mo ako. General Jackson. Dumaan lang ako out of curiosity. Panay ang ngiti ni Axton. Ginoo. Knox. Sa pagkakataong iyon, nagsalitan sina Samuel at Xander sa paggalang sa kanya. Nang makita ng lahat ang paggalang na ibinigay kay Axton sa pamamagitan ng malalaking putok. Mabilis silang gumawa ng paraan para sa kanya. Hindi nila nakayanan ang matinding pressure na nagmumula sa kanya. Matapos masulyapan sina Axton at Donald. Nagtanong si Jared sa walang pakialam na tono. Pareho ba kayong nagbabalak? Makialam. Ginoo. Malamang. Ito si G. Axton Knox ng Medicine God Sect. Ang Medicine God Sect ay, nang maramdaman ni Theodore ang puot ni Jared kay Axton. Agad niyang ipinakilala si Axton at ipinaliwanag kung sino. Siya ay, gayunpaman. Bago siya natapos, kumaway si Axton para tumigil siya. He remarked with a chuckle. General Jackson, hindi kailangan ng pagpapakilala. Kilala namin ni Jared ang isa't isa. Ang kanyang mga salita ay nabigla kina Theodore at Samuel. Na nagtaka kung kailan nakilala ni Jared si Axton. Para naman kay Xander. Nakaramdam siya ng takot nang malaman niya iyon. Kung totoong kilala ni Jared si Axton at may mabuting pakikitungo sa kanya. Hindi na maglalakas loob ang pamilya Cooper. Hawakan siya pasulong. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko na malaya na matagal na kayong magkakilala. Paumanhin ni Theodore. Awkwardly. Hindi naman talaga matagal. To be precise, kagabi lang. Pareho silang nakalusot sa mansyon ko sa Hiteng gabi para nakawin ang mga table task ko. Nagkakilala lang kami pagkatapos ng away. Sa sandaling natapos si Jared. Nagulo ang isipan ng lahat. Lalo na sina Samuel at Theodore. Ito, hinding-hindi sumagi sa isip nila na inaway ni Jared si Axton noon. Higit pa rito, nagulat sila nang malaman na sinusubukan ni Axton na nakawin ang mga table task ni Jared na binigyan ng gamot. Ang reputasyon ng God Sect bilang isang marangal na paksayon. Nakuha nila ang paggalang sa martial arts world. Pinagaling ang marami sa mga miyembro nito. Kaya lang kilala sila na misteryoso. Sa makatuwid, maliban sa mga elite o mga mulasa, kilalang pamilya, karamihan sa mga martial artist ay hindi alam kung sino ang mga miyembro ng Medicine God. Ang mga sekta ay, dahil dito, isang kahihiyan para sa kanila na akusahan ng pagnanakaw ng mga table task ng iba. Anak, huwag kang magbulalas ng kalokohan. Kailan ka namin ninakawan ng mga table task mo? Gusto lang tingnan ni Mr. Knox. Sa kanila, kung talagang gusto naming kunin ang mga ito mula sa iyo. Sa palagay mo ay mabubuhay ka pa kung isasaalang-alang. Gaano kalakas si Mr. Knox? Malakas na sagot ni Donald habang nakatitig kay Jared. Natuwa si Xander sa narinig. Sumigaw si Xander kay Jared. Precisely. Naabot ni G. Knox ang antas ng A. Matagal na ang martial arts grandmaster. Kahit kailangan ko siyang batiin bilang isa sa mga seniors ko. Sa makatuwid, gawin mo. Sa tingin mo ay katapat mo siya. Higit pa rito, ang Medicine God Sect ay sikat sa alchemy. Paano? Posible bang may gusto silang nakawin sa'yo? Obviously, gumagawa ka lang. Walang basang akusasyon. Hanggat kaya niyang pumanig si Axton. Wala na siyang dapat ikatakot kay Jared.
Bukod dito, si Jared ay mapapahamak kung siya ay gagawa ng isang kaaway ng Medicine God Sect. Sa sandaling iyon, tumingin si Sean kay Jared na parang tulala. Iniisip kung peke lang ba ang huli. Nang masaktan niya ang mga lalaki mula sa Medicine God Sect. Ginoo, pagkakataon. Ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Tiyak na hindi gagawa ng ganoon si Mr. Knox. Desperado na binigyan ni Samuel si Jared ng nakakaalam na tingin. Nakalimutan ito. Napangisi si Jared. Sa pamamagitan ng pagpasok sa aking mansyon sa gabi. Ang kanilang tunay na layunin ay hindi maaaring. Mas halata. Isinasaalang-alang ng lahat sa mundo ng martial arts na alam ang Medicine God Sect. Nabigla sila. Ang paghahayag ni Jared. Ang nagpulala pa ay ginawa ni Jared ang akusasyon sa harap mismo ng ang pinakamatandang elder nito. Nakatumbas ng pagpapakamatay. Sa katunayan, pinagpawisan sina Samuel at Theodore. Nag-aalala na baka magalit si Axton. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa sina Xander at Sean sa mga nangyayari. Bata, dapat ay may death wish ka para Sir-on ang Medicine God Sect. Pagbabante ni Donald. Galit na titig. Ano ngayon? Sinusubukan mo bang atakihin ako? Bilang isang taong natalo sa akin. Wala kang karapatan. Magsalita ka dito. Malamig na sagot ni Jared. Ikaw. Galit na galit si Donald na napahiya sa harap ng lahat sa sinabi ni Jared. Nawawala ang galit niya. Siya. Sinubukang singilin si Jared. Donald. Pinipigilan si Donald. Ngumiti si Axton kay Jared. Jared. Napagkamalan mo siguro ang intensyon namin. Kami ay wala doon upang magnakaw ng tableta sa lahat. Gayunpaman, humihingi ako ng paumanhin sa aming kawalang ingat kagabi. Bilang pinakamatandang elder ng Medicine God Sect. Bakit humihingi ng tawad si Mr. Knox? Hindi inaasahan ng lahat ng naroroon. Pati na si Jared, na magsisisi si Axton. Ngayong humingi na ng tawad si Axton. Hindi na nagtanim ng sama ng loob si Jared. Nang makita ng magkapatid na Cooper ang nangyari, nagsimulang humina ang kanilang paunang tapang. Sila ay naguguluhan kung bakit naging espesyal si Jared kaya kailangang humingi ng tawad sa kanya ang isang tulad ni Axton. Ginoo, Knox, bakit ka nagsorry sa kanya? Hindi makapaniwala si Donald sa kanyang narinig. Kung tutuusin, maraming miyembro ng martial arts world ang naroroon. Kung lumabas ang balita tungkol sa bagay na ito, makakasama ito sa reputasyon ng Medicine God Sect. Tumahimik ka. Sinaman ang tingin ni Axton si Donald bago iniwas ang tingin sa mga tao. Ngayon, mamamagitin ako. Bagay na ito bilang isang kinatawan ng Medicine God Sect. Ang tunggalian na ginanap dito ay labanan upang malutas tunggalian sa pagitan ng dalawang tao. Sana po ay walang makikialam hanggang sa matapos. Kung sino man ang makasirasa. Ang mga panuntunan ng martial arts world ay mararamdaman ang galit ng Medicine God Sect. Natigilan si Xander nang marinig ang sinabi ni Axton. Sinusubukan ba niya akong patayin? Nabali ang isang kamay at ang lahat ng kanyang martial energy na ginugol. Si Xander ay makakatagpo ng tiyak na kamatayan kung gagawin niya. Ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Jared. Susunod kami sa mga salita ni Mr. Knox. Deklare ni Samuel bago binigyan ng parehong Tommy at Phoenix A. Tingnan mo. Pagkatapos nilang dalawa ay tumango bilang pagsang-ayon. Sinenyasan nila ang Templar at Phoenix Regiment. Para umatras, ngayong halatang may kalamangan si Jared. Hindi na kailangan pang makialam. Gayunpaman, patuloy na pinuprotektahan ni Sean si Xander kasama ang mga tauhan ng pamilya Cooper. Tumanggi siyang umalis, dahil siya, sigurado siyang kukunin ni Jared ang buhay ni Xander. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Sinaman ang tingin ni Axton si Sean. Nakiusap si Sean. Mr. Knox, walang away ang pamilya Cooper sa Medicine God Sect. Kung kaya mo, tulungan mo kami minsan. Malaki ang utang na loob namin. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sinusuhulan mo ba ako sa harap ng lahat? Pinutol ni Axton si A. Nakapikit na tingin. Bilang isang marangal na paksayon.
Ang Medicine God Sect ay may tungkuling protektahan ang mga patakaran ng ang martial arts world at siguraduhing walang makakasira sa kanila. Given na ang pamilya mo ang nagbigay ng kalahati, hamon, wala kang dahilan para lumabag sa mga patakaran. Ngayon, dapat tumayo kayong lahat. Hindi nag-abala na ipakita kay Sean ang anumang paggalang. Inilagay siya ni Axton sa isang mahirap na posisyon. Sa pagsuwi ni Sean, nagpakawala si Axton ng nakakatakot na aura at kumulog. Tumayo ka, habang binalot ng aura si Sean at ang lahat mula sa pamilya Cooper. Nakaramdam sila ng matinding pressure na pinipilit sa kanila, hindi makayanan ang panggigipit. Nagsuka ang mahihinang miyembro ng pamilya. Dugo bago bumagsak sa lupa. Ang katotohanan na ang aura ni Axton lamang ang may kakayahang magpaluhod sa isang Grandmaster ay nagpakita ng ang nakakatakot na kapangyarihan ng dating. Tumayo ka na lang. Utos ni Xander kay Sean. Umalis nang walang pagpipilian. Umatras si Sean kasama ang mga tauhan ng pamilya Cooper. Samantalang si Xander, pinagtibay niya ang kanyang sarili. Determinadong ibigay ang lahat sa kabila ng alam niyang kamatayan ang naghihintay sa kanya. Jared, ituloy mo. Walang makikialam ngayon. Ngumiti si Axton kay Jared bago umalis ng arena. Kasama si Donald. Matapos bigyan ng pasasalamat na tingin si Axton. Humarap si Jared kay Xander na may nakamamatay na galit sa kanyang mga mata. Ngayon, ipapadala kita sa impyerno upang makasama ang iyong anak. Sa sandaling natapos si Jared. Lumundag siya sa hangin at sa isang iglap ay nagpakita sa harap ni Xander. Nahuli sa bilis ni Jared. Desperadong umatras si Xander ngunit huli na ang lahat. Isang sampal ang sinampal ni Jared sa mukha niya. Sampal. Habang umalangaw-ngaw ang isang malutong na tunog. Umikot ang katawan ni Xander sa hangin bago bumagsak muli sa lupa. Ang sampal ay naging sanhi ng pamamaga ng isang gilid ng mukha ni Xander. Hindi lang dugo ang umaagos sa sulok niya. Bibig. Ngunit nawalan din siya ng ilang ngipin dahil sa impact. Sinadyang sinampal ni Jared si Xander sa publiko para ipahiya siya at para maging babala ang usapin. Sa mas malawak na martial arts world para hindi makahadlang sa kanya. Hindi dahil sa natatakot siya. Ngunit wala siyang oras na sayangin. Kailangan niyang gamitin ang anumang oras na mayroon siya. Umalis upang magsanay para sa kanyang paglalakbay sa Nameless Island noong ika-15 ng Hulyo. Napalunok ang lahat nang makita kung gaano kawang si Xander. Dahil dito, walang nang ahas na idamay si Jared. Gulo pa, nang tuluyang magpumiglas si Xander. Tinitigan niya ng mga punyal si Jared. Nang magsasabi na siya, isang bagay, napagtanto niyang hindi niya magawa dahil sa sobrang sakit at pamamaga ng kanyang mukha. Tumanggi ka pa rin bang magsumite? Sinampal ulit siya ni Jared. Sa pagkakataong ito, namamaga ang buong mukha ni Xander na parang baboy habang ang iba pa niyang ngipin ay lumipad sa pagkakahampas. Biglang namula ang mga mata niya habang umuungal sa hangin. Parg! Isang pulang ambon ang lumabas sa kanyang katawan. Dala nito ang baho ng dugo na parang sariling dugo. Pagsingaw mula sa kumukulong punto. Samantala, hinihingal ang lahat sa biglang pag-ikot ng mga pangyayari. Nako! Plano ni Xander na sirain ang sarili sa isang pag-atake ng pagpapakamatay kay Mr. Chance. Gulat na bulalas ni Theodore. Sa sandaling iyon, natakot ang lahat para sa buhay ni Jared. Bilang isang martial arts grandmaster, si Xander ay katulad ng isang bomba kung siya mismo ang nagwasak. Sa katunayan, ang pagsabog mismo ang sisira sa buong arena. Dahil dito, marami sa madla ang nagsimulang tumakas. Nagsimulang magpakawala ang mga may sapat na lakas. Ang kanilang enerhiya upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa harap nila. Ginoo, Nox. Binabalak ni Xander na pasabugan ang sarili. Wala siyang planong iwan kahit ang kanyang kaluluwa. Nagtatakang sabi ni Donald. Ang mga martial artist na nasa antas ng Grandmaster at pataas ay nakapag-concentrate ng kanilang enerhiya sa loob. Ang kanilang elixir field at pumutok, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Sa paggawa nito, ang katawan at kaluluwa ng isang tao ay mawawasak sa manipis na hangin. Kung walang kaluluwa, hindi magagawa ng isang tao.
upang muling magkatawang tao. Dahil dito, kakaunti ang pipiliin na sirain ang sarili kahit na sila ay mamamatay. Higit pa rito, kung ang puwang sa kapangyarihan ay masyadong malaki, ang pagpapasabog sa sarili ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Hindi ko akalain na ganito pala ka-relentless si Xander. Saktong pagsasalita niya, si Axton ang nagsenyas ng mga kamay niya para gumawa ng harang at takpan sina Jared at Xander dito. Sa paggawa nito, ang pagsabog mula sa pagpapasabog ni Xander ay mapapaloob sa loob ng harang na nagpoprotekta sa ang mga nasa labas mula sa pinsala. O kung hindi, ang isang pagsabog na dulot ng isang martial arts grandmaster ay gagawin. Tiyak na papatayin ang karamihan ng tao. Gayunpaman, napigilan din ng hadlang si Jared na makatakas. Wala siyang choice kundi ihanda ang sarili. Ang napakalaking surge ng enerhiya mula sa pagsabog. Habang ang martial energy sa loob ni Xander ay mabilis na lumawak. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magpalobo na para bang ito ay nabubuhay. Napalaki ng hangin. Sa halip na bitawan ito, itinuon niya ang kanyang martial energy sa loob ng kanyang katawan. Dahilan upang ito ay maging kakaiba. Nababalot ng pamamaga, hindi makapagsalita. Ang tanging nagawa ni Xander ay ang sumimangot kay Jared para ipahayag ang kanyang galit. Sa kabila ng masungit na ekspresyon ni Xander, hindi nabigla si Jared. Sa katunayan, tila natutuwa siya sa kanya. Suliranin. Ang pagiging mataba ay nagpapaganda sa iyo. Napangiti si Jared. Naglabas si Jared ng puting ambon mula sa kanyang katawan na mabilis na nakaugnay sa pula ni Xander. Ambon. Dahil pareho silang nababalot ng ambon. Walang nakakakita sa nangyayari sa loob ng harang. Sa sandaling iyon, nagulat si Xander sa kawalan ng takot ni Jared. Pagkatapos ng lahat, isang martial arts grandmaster noon. Malapit nang sirain ang sarili na hindi nabalitaan noong nakaraang siglo. Isa pa, siya ang nauna, martial arts grandmaster na pinilit ni Jared na paputukin ang sarili. Sa una, inaasahan niyang makita ang gulat sa mukha ni Jared bago siya mamatay. Marami sa kanya, pagkabigo at pagkalito, si Jared ay napuno ng pananabik sa halip na takot. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may nangyari pang hindi kapani-paniwala. Bigla niyang naramdaman ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay naubos mula sa kanya. Upang mapasabog ang sarili, kailangang itoon ng isa ang kanyang enerhiya sa loob ng elixir field ng isa. Kung ang isa, ang enerhiya ay dadaloy palabas, mawawala ng kakayahan na sirain ang sarili. Nang ma-charge ang kanyang elixir field sa limitasyon nito at nasa bingit ng pagsabog. Biglang naramdaman ni Xander ang kanyang enerhiya na hinihila palayo sa hindi makontrol na paraan. Nang sa wakas ay tumitig siya ng mabuti sa ulap. Sinalubong siya ng isang hindi malilimutang tanawin. Si Jared ay nakangiting matamis habang hinihigop ang lahat ng pulang ambon sa kanyang katawan. Natulala si Xander sa kanyang nakita. Ano ang teknik na ito na ginagamit ni Jared? Paano niya masususo ang isang tao? Ibang enerhiya sa kanyang sariling katawan. Nang subukan ni Xander na pigilan ang pag-agos ng kanyang elixir field. Napagtanto niyang walang silbi ang kanyang mga pagsisikap. Lahat, siya ay maaaring gawin ay idly panoorin habang ang kanyang elixir field ay pinatuyo na walang laman. Sa sandaling iyon, nawalan ng pagkakataon si Xander na sirain ang sarili. Mabilis ang dating namamaganyang katawan. Deflating sa isang kulot na figure. Kahit sa kamatayan, walang ideya si Xander kung anong uri ng kapangyarihan ang ginamit ni Jared. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay nagsimulang maging mausisa kung bakit hindi nangyari ang pagsabog. Nang maalis na ang puting ambon, lumitaw ang mga figure ni Jared at Xander. Gayunpaman, si Jared ay nag-iisa, naiwang nakatayo, habang si Xander ay naging lantang bangkay na ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nang makita ng lahat ang nangyari, natulala sila. Inalis ni Axton ang harang gamit ang isang alon ng kamay niya at nagmamadaling pumunta. Hindi nagtagal. Nag-uunahan ang lahat. Gustong malaman kung totoong patay na si Xander. Si Xander ay patay na, nang ma-verify ang katotohanan. Ang arena ay nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan.
Walang umaasa kung sino si Xander. Malapit nang magwasak sa sarili upang huminto ng bigla sa huling minuto,